Senator Rodante Marcoleta at Korte Suprema sinagot ng pabalang ang mga kongresista at mga senador na ayaw pa rin paawat sa kakasulong ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Masyado na di umanong obses ang mga ito sa mga Duterte, kaya ayaw nilang tigilan na pabagsakin ang sino mang Duterte sa politika. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel upang updated ka sa mga mahahalagang balita sa ating bansa. Ika nga ni Senator Rodante Marcoleta ay dapat tanggapin na lang ng mga anti-Duterte na hindi talaga maaaring ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil unang-una ay walang matinong basihan para patawan ng impeachment ang Vice Presidente. Unanimous ang desisyon ng Korte Suprema kaya wala nang magagawa ang sinuman sa mga senador o kongresista na ipilit pa ang kanilang iligal na kagustuhang ma-impeach si Vice President Inday Sara. May statement na po rito ang Senate Court. Sige, Senate. Alam ko, Impeachment Court. ito na mga, unahin ko naman ang House of Representatives. Kasi sila yun sila ayun, yun. reaction ng House of Representatives. Ayaw na. House of Representatives, sa pamamagitan po ni Attorney Princess Abante, the House of Representatives has yet to officially receive a copy of the Supreme Court's decision. We will review it with utmost respect once furnished. That said, we undergo the following. We respect the Supreme Court, but our constitutional duty to uphold truth and accountability does not end here. Ang desisyon ng Korte Suprema ay igagalang, ngunit kailanman ay hindi ito magiging dahilan upang kami ay tumigil sa pagtupad ng aming tungkulin. The impeachment process is not just a legal mechanism, it is a vital democratic safeguard under Article 11, Section 3 of the Constitution. The exclusive power to initiate impeachment rests solely with the House of Representatives. This was firmly established in Francisco B. House of Representatives 2003 and has a long stood and settled doctrine to allow judicial interference to allow judicial interference in the initiation of this process risks undermining the very principle of checks and balances. The impeachment is a political act rooted in the people's will. No legal technicality should silence it. This is not about one person, hindi lang ito laban sa isang opisyal, ito ay laban para sa karapatan ng taong bayan na manhil ng pananagutan sa gobyerno. The House will exhaust all remedies to protect the independence of Congress and preserve the sanctity of our constitutional role. This is not defiance, this is constitutional fidelity. Ayun, ang kabuuan po ng pahayag. Naintindihan mo yung sinabi niya? Nahihinuha ko po kahit paano. Ano nga? Ano ibig sabihin? Gagawin ng lahat. Huwag mo kami pakikialam. Gagawin natin ng lahat ng kaparaanan. Kami may trabaho ng impeachment. Ang sinasabi niya, hindi pa niya natanggap, di ba? Hindi pa. Kung ako sa kanila, huwag niyo natanggapin. Di ba dapat nila tanggapin? Tanggapin nila yung katotohanan. Ibig sabihin, hindi pa nila tinanggap, di ba? Ang ibig sabihin, okay, kunin mo ng dahan-dahan at huwag mo nagpakita sa iba. Ganun ba? Pagkatapos, pansarili mo na lang. Huwag ka na magsalita kung ano na may pinagsasabi. Yung nga, yung judicial interference daw yan. O sa Senado naman. Eto naman, nasa Senado. Naku, magugulat ka rito. Ito po ay inilabas ng Senado as impeachment court. Kasi meron silang tagapagsalita, di ba? Si Attorney Tonggol. Si Attorney Reggie Tonggol. Siya ang nag-release ng statement na ito. We acknowledge the Supreme Court's decision declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. The Senate, sitting as an impeachment court, has always acted in deference to the constitutional and rule of law. As a co-equal branch of government, we are duty-bound to respect the finality of rulings issued by the High Court. This decision affirms the careful and deliberate posture taken by the impeachment court that constitutional issues surrounding the articles required clarity before trial proceedings could commence. The court's ruling validates the prudence and restraint exercised by the Senate majority in recognizing those legal uncertainties from the outset. We now await the formal transmittal of the Supreme Court's decision and any related guidance that may affect the impeachment court's jurisdiction moving forward. The Senate remains committed to upholding constitutional order, ensuring due process, and protecting the integrity of our democratic institution. Attorney Reggie Tonggol, spokesperson, Senate Impeachment Court. Nakita mo yung pagkakaiba ng dalawang sagot ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ang Senado malinaw.
Tinatanggap po namin at nagpapasakop kami sa inyong pagdidesisyon. Ganun lang kasimple. Opo. Yung isa. Huwag nyo kami. Didiskarte pa kami sapagkat yan ay trabaho namin. Oho. Isipin mo merong apat na hinihingi ang Korte Suprema. Opo. Mula sa 10 yata yun, hindi ko nagkakamali. 4 doon ay sinagot nila ng pabalang. Ganun po ba? Solicitor General ito, halimbawa, wala lang sa akin yung listahan. 4 ito eh. Opo. Sabi doon sa isa, in relation to the articles of impeachment submitted to the Senate, kailangan naming malaman, sabi niya, kung lahat ng mga miyembro na pumirma, yung 215, ay binigyan nyo ng isa-isa ng kopya. Yan. Opo. Alam mo ang sagot nila? Kami po kanya ay magsasabi sa inyo ng ganito. May mga bagay po na wala po tayong pakialaman. Kung baga ganito sa Tama. tayo po mag-obserba po tayo ng kanikanyang ng kanikanyang limitasyon. Co-equal branch po tayo eh. Kaya huwag nyo kaming panghimas. Parang ganun eh. Sabi, 4 ito eh. Tinatanong lang naman eh. Lahat po ng pumirma ng 200 in relation to the articles of impeachment, binigyan po ba nyo sila ng isa-isa ng pagkakataon na mabasa man lang nila ito? Opo. Bakit hindi mo isagutin ng totoo yun? In relation to that article, blah, blah, blah. Nabigyan nyo po ba sila ng panahon? Nabigyan nyo ba sila ng kopya ng lahat ng ebidensya na kanilang dapat na mabasa upang sa ganun ay makapirma sila o hindi? Opo. Yun, yun ang tipo ng mga pangangailangan eh. Diba? Ganun ang sagot. Nako. Meron po tayo kanyang sariling spear. Kanya-kanya eh. Oo. Opo. Separation. Para sagutin mo ang Korte Suprema ng ganun. Ano? Opo. Tinatalong lang naman niya eh. Tapos sabi niya, in the case of blah blah blah, sabi niya. Pero nakalimutan niya na, ginawa pa niyang bold eh. Opo. Kung yan naman kanya hindi nakakita ng kaduda-duda ang Korte Suprema, kaduda-duda nga kaya nga hinihingi nga sa inyo ito eh. Hindi, kasi nakakita siya nakakampi sa katauhan ng isang associate justice, retired eh. Sabi, pumirma na nga eh, tatanungin niya pa kung nabasa o hindi. Di ba, parang ganun na lang style eh. Hilaw nga nakita ko yung hilaw nga panis paano ang gagawin mo? Isip-isipin mo naman. Isip-isipin mo, ito nga yung pinapaliwanag natin, napakasimple lang nito. 3 steps lang ang pinag-uusapan. I-refer mo immediately to the office of the Speaker. Yan po. Ang Speaker naman, i-include niya sa order of business within 10 session days. Pagkatapos, ito yung pangatlo. 3 days thereafter, after the inclusion in the order of business, i-refer mo sa Committee on Justice. Ayun. 3 lang. Bakit nawala ito? Itong una, hindi ni-refer immediately. Ito naman, sinabi, 10 session days. Pero pag binilang mo, kung pang ilan yung sinabi nilang session 36, pang 11. Pang 11 days. Bakit ka mo? Yung sinasabi ko kanina, December 2, doon i-file yung naunang impeachment complaint. Opo. December 2. Yung December 2 is session number 26. Tandaan mo, Nelson? Opo. Session number 26, sabi nila, yung section 36, yun ang number 10. Bilangin mo. 26. 27, Opo. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Opo. 10 na yung 35 eh. Yung 36 pang 11. Pang 11. Ayun. So itinago nila, hindi nila in-include yung section 20, yung section 26 doon sa bilangan. Para lang palitawin. Nagkamali sila sa kanilang pagkwenta. Bilang, oo nga. O nung i-present na Solicitor General, hindi nauna siya sa 27. Teka muna. 27 agad. 26 Lunes yun, session day yun, ba't hindi mo include yun? Doon niya ipinail. 4:30 nga lang ng hapon. Pero malinaw, na-file niya sa araw na yun. Ba't hindi mo sinama yun? Yun. So bilangin mo from 26 up to 36, 11 yun. Ayun. So 11 days. Lumilitaw. Technically, 11 days. Technically, malinaw. Opo. Nasa ng napakaraming mali. Una, pag binasa mo yung order of business, wala doon. Pagka binilang mo, hindi 10, 11. 11 days. Pagpalagay mo ng tama yun, Bawat bakit tanda. hindi mo dinala sa Committee on Justice? Bakit dinala mo sa archives? Pinatay nila. In-archive. Pag dinala mo sa archives, namatay yun. Kaya nga sabi ko sa iyo na panis. Pagkatapos, itong lutong panis at hilaw na hilaw, dadalhin mo sa Senado at sasabihin mo, Senate, forthwith. Lunukin nyo yan, ha? Nagmamadali sila. Nguyain nyo ito ng madaling-madali. Ano mga klaseng?
Nakita mo sabi ng Supreme Court? Unanimous. Ito po naman ang statement ni VP Inday Sara. Official statement of the defense team of Vice President Sara Duterte. We welcome the Supreme Court's ruling declaring the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte unconstitutional for violating the one-year bar article under Article 9, Section 3.5 of the 1987 Constitution. The decision of the Honorable Courts affirms that we had maintained from outset that the fourth impeachment complaint is unconstitutionally infirm. This unanimous decision has once again upheld the rule of law and reinforced the constitutional limits against abuse of the impeachment process. We remain prepared to address the allegations at the proper time and before the appropriate forum. Yan po naman ang official statement ng defense team ni VP Inday Sara. Sen. Ewan ko, kung nakita ng Supreme Court to yung verification, isa pang problema yan. Ganun po. Kapag binasa mo yung impeachment complaint na ginawa nila, 32 pages yan, Jen. Yung last page, 32 pages, nakalagay, subscribed and verified before me. Sabi, ang nagsasalita si Secretary General Reginald Velasco. Subscribed and verified before me. Ganyan, ha? Na itong mga signatories are known to me and they're all members of the House of Representatives. Okay. And all of them signed this impeachment complaint consisting of 32 pages. Hindi verification yun. Hindi ba kung Sa mga abogado, tawag doon jurat. Jurat po ang tao. Ano yung jurat? Yung pinapanindigan mo, nakilala mo yung mga taong pumirma. Ayun. At pinirmahan na nito. At ilan ang bilang ng pahina ng pinirmahan. Yun ang jurat. Jurat po ang Para tawag kung doon. gumawa ka ng affidavit na di mo nakalagay doon, subscribe and sworn to before me, Yes, tama po. Subarjaga, exhibiting to me his ID number, blah, blah, blah. David, Jurat. Ano ba dapat? Abay, na kailangan verification verified complaint yun Ito na naman nasa section 14, kung di ako nagkakamali, ng House Impeachment Rules. Yung mismong verification, kukopyahin mo na lang, akalain mong nakalimutan. Nakaligtan. Nakalagay ito yung verification Opo. Pagkaraniwan ganito yung kanyang termino. We caused the preparation of this complaint. All of them, yung 215. We caused the preparation of this complaint and we attest to the truthfulness of all the allegations based on our personal knowledge, including our appreciation of the documents appended hereto. Yun ang verification. Naglagay pa nga ng isang section dun sa na kapag sinabi mong hindi personal knowledge, nakalagay doon, kapag yung kapayan, sabi niya gano'n, I attest to the veracity of the allegations based on my personal belief. Mali yun, hindi tatanggapin. It is as if, sabi niya, it is a mere scrap of paper. Ganun pala. Basura Kung pala yung yun. naglagay ka na nga ng personal belief, hindi pa tatanggapin Lalo na yung wala. di lalo na yung wala, hindi mo kinopya. Nako. Isa pang yun, isa pang, baka hindi napansin ako, pero palagi ko nakita rin. Page 32, tingnan mo. Hindi yun ang verification na hinihingi ng rules ng impeachment. Isip-isipin mo, letra por letra nilagay na nga para sa kanilang guide Kukopyahin mo na lang kung bakit hindi pa nila kinopya. Nako. Talaga naman. O kaya tinatanong ng Korte Suprema, sino ba ang opisinang nag-prepare nito? Ayaw din nilang Ay din sabihin. Isa yun doon sa mga ayaw nilang sagutin. Hindi po ninyo kaya. Hindi po namin pwedeng yung sarili namin. Kanya-kanya po tayong Kanya-kanya tayong trabaho. teritoryo. Hindi nyo na pakilaman. Huwag nyo na pakilaman sino gumawa niya. Basta kami. Yun ang isa sa ayaw nilang tanggapin. Ayun. Isipin mo, 4 doon sa 10 nangatwiran sila, may kanya-kanya po tayong sariling Wala teritoryo. tayong pakialamanan. Sinabi nila, hindi po kayo pwedeng mag-encroach sa sarili namin. We are co-equal branch of government. Pero bakit daw pala doon sa desisyon na ito, parang walang tinawag na oral arguments? Hindi ba kailangan magkaroon ng oral arguments sa isang usaping ito? Malinaw na nakita niya kaya nga humingi siya ng 10 impormasyon Sabi ko nga yung una pa lang, yung A, letter A. What is the status of the 3 initial complaints? Sabi ko, ito na matindi. Diyan pa lang. Doon pa lang, makakaalaman na tayo. Nakalimutan niyo ba yung sinabi ko? Tama. Doon pa lang. Nakita niya, pinatay niyo o patay. Kung patay yun, yung pangalawa, hindi rin pwede. Hindi lalo yung pang-4, lalo hindi pwede. Ay, sige, tuloy tayo sa ating discussion. Ito kasi mainit na balita po ito. Naglabas na ho ng statement ang Palasyo ng Malacanang tungkol dito sa desisyon ng Supreme Court na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment complaint na inihain laban sa Vice President Sara Duterte. Ayan, anong sabi ng Malacanang? Ito ay hindi interview, hindi rin siya ambush interview. Ito ay statement na na-print. Ibig sabihin babasahin natin. Yan. Mula sa Presidential Communications Office. We have yet to review
the full text of the Supreme Court's decision, we call on everyone to respect the Supreme Court and place their trust in our institutions. The impeachment process is a matter handled by the legislative and judicial branches, and we recognize their independence in carrying out their constitutional mandates. Yan. Presidential Communications Office. Ayan po. Oo, napapanahon niyang statement na yan ng PCO Gen. Dahil ang daming mga hindi magagandang statement na inilalabas ng ilang mamabatas dyan. Ha? Hindi na natin bibigyan dahil hindi nga maganda na ito ay pinatutungkol nila sa Korte Suprema. Ha? Yun. Well, ewan ko lang saan ano magiging epekto nito sa SONA ng Pangulo sa Monday, no? Wala naman siguro. Hindi na mababanggit ito. Oo nga, kasi kung yun ang naging sitwasyon, di ba? Oo. Tama-tama kasi na kung talagang gusto nilang mag-ruling, itong araw na ito talaga kasi bukas Sabado na. Sabado. Linggo, pagkatapos Lunes, SONA na eh. At Opo. 20th Congress na. Kayo na yon. Di ba? Oo. Kaya masasabi natin na para sa akin isang timely na pagdidesisyon ito. Dahil sa kung hindi dumating ang pagdidesisyon na ito, ganito rin ang mangyayari kung sakaling magkikita-kita kami. Matagal ko na rin sinasabi. Kanina, may binabanggit ako sa inyo kanina. Ito siguro ang nakapagbigay ng konting pagkainis sa Korte Suprema kung bakit minabuti na nilang ilabas ngayon. Ito yung binabanggit kong mga 4 na hinihingi sa kanila Opo, sige. na sinagot nila ng pabalang. Basahin natin yung 4 na hinihingi at isa lang ang sagot na ginawa. Ito. Una, as to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of the articles of impeachment and when it was completed? Isa yun sa hinihingi. Ito pa. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. O, kasi ako, hindi man lang ako nabigyan ito eh. So, hindi nila masagot na, opo, binigay po namin lahat. Kasi hindi totoo eh. Ngayon, pag sinagot nilang hindi po namin binigay lahat, o, edi mali na naman. Kaya hindi nila masagot-sagot eh. O, ito pa yung isa. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article charged, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. Ito yung mga hinihingi. Napaka talagang detalyado, ano? O, ito yung huli. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse. Yun. Ito yung makilatis man lang. Opo. Meron ba silang panahong kilatisin o peruse? Bigyan ng atensyon. Ng atensyon, opo. Suriin man lamang. Suriin. Opo, Whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges, the evidence, before affixing